Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin namin ang Kabanata 13 na pinamagatang ang klase sa pisika. Simulan natin ito sa mga talasalitaan. Una ay pisara, isang patag karaniwang itim o berdeng ibabaw sa silid-aralan na ginagamit sa pagsulat. Halimbawa ay, sumulat ang guro ng mga aralin sa pisara. Orden, kautusan, atas or utos. Sinunod ng mga estudyante ang orden ng kanilang mga guro. Pumungas-pungas, bagong gising, ibinukas isinara ang mata. Pumungas-pungas pa ang estudyante kaya hindi siya nakasagot. Kamiseta, isang kasuotang ipangtaas. Halimbawa ay, nakasuot ng puting kamiseta ang estudyante. Liban, pagiging absent o hindi pagdalo sa isang okasyon, klase o trabaho. Halimbawa ay, nagkasakit siya kaya lumiban siya sa klase. Maluwang, tumutukoy sa lugar, bagay o damit na may sapat o higit pang espasyo para sa komportableng paggalaw at malalaking kalayaan sa kilos. Halimbawa ay, maluwang ang silid-aralan, kaya komportable ang mga estudyante. Agham, science. Ang pisika ay isang sangay ng agham. Katedra, isang opisina o katungkulan sa akademya o universidad hinahawakan ng propesor na nakatuon sa pagtuturo at pagsaliksik sa tiyak na larangan. Halimbawa ay, umupo ang guro sa kanyang katedra. Hinahalongkat. Ibig sabihin ay ang masusing paghahanap sa loob ng isang lagayan madalas sa pamamagitan ng pagkalikot, paghalukay o pagransak. Halimbawa ay, hinahalongkat ng guro ang mga papel sa misa. Ganot, bunot, hugot, tanggal. Hinila niya ang ganot ng halaman. Kamagong, matigas na kahoy or matigas na ulo. Gawa sa kamagong ang hawakan ng aparador. Mahimasmasan, magkamalay o matauhan. Nahimasmasan ang estudyante matapos mapagalitan. Ibinalibag, inihagis o itinapon. Ibinalibag ni May ang kanyang notebook dahil sa galit. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga tauhan. Ang unang tauhan ay si Placido Penitente. Siya ay isang estudyante sa klase na ipinag-initan ni Padre Melon. Tinawag siya ni Padre Melon upang sagutin ang katanungan. Ngunit siya ay nahirapan na sagutin ang mga tanong ng propesor at nagtangkang tumutol sa guhit na inilagay sa kanya. Sa huli, nag-aklas siya sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang aklat, pagtindig at pag-alis sa klase ng walang galang. Si Padre Melon, Dominic Compare at ang guro sa klase ng pisika. Kilala rin siya sa filosofiya mula sa kolehiyo ng San Jose de Letran. Siya ang bumubuo ng batas sa loob ng klase at nagpapataw ng disiplina sa mga estudyante. Si Juanito Pelaez, isang estudyante na tinawag ni Padre Melon matapos tawagin ang antuking estudyante. Siya rin ang sumenyas kay Placido para idikta sa kanya ang sagot. Ang panghuli naman ay ang antuking at matabang mag-aaral. Siya ay isang estudyante na tinawag ni Padre Melon. Siya ang una na tinawag ni Padre Melon at hindi din siya nakasagot sa tanong. Ang tagpuan naman sa kabanating to ay sa silid-aralan. Ginaganap ang klase sa pisika sa isang maluwang, maliwanag at presko na silid-aralan na may mga malaking bintana. Ang mahalagang pangyayari naman sa kabanatang ito ay inilarawan ang silid-aralan sa pisika, kung saan may mga kagamitan na nakalagay sa aparador ngunit hindi ginagamit ng mga mag-aaral. Ipinapakita nito na kahit may mga gamit para sa pagkatuto, hindi ito napapakinabangan. Mahalaga ito dahil ipinapakita na may mga kagamitan sa paaralan ngunit
hindi nagagamit kaya hindi naging epektibo ang pagkatuto ng mga estudyante. Ang uri ng pagtuturo ni Padre Milon ay nakabatay sa pagsasaulo ng leksyon. Ang una niyang sinubok ay ang antuking mag-aaral, ngunit dahil hindi ito nakikinig ay hindi ito nakasagot. Mahalaga ito dahil ipinapakita ang maling paraan ng pagtuturo na nakatuon lamang sa pagsasaulo at hindi sa pag-unawa ng aralin. Napansin nito si Juanito sa isa sa kanyang kinagigiliwan sa klase kaya siya ang sunod na tinawag at tinanong. Ngunit hindi rin ito nakasagot. Mahalaga ito dahil ipinapakita ang pagiging may kinikilingan ng guro sa kanyang paboritong estudyante. Dahil dito, tinapakan ni Juanito ang paa ng kanyang katabi na si Placido upang humingi ng sagot. Ngunit sa sakit napasigaw si Placido. Mahalaga ito dahil ipinapakita na handang mandaya si Juanito upang makasagot sa tanong ng guro. Dahil dito, napansin ng guro si Placido at siya ang pinatayo at tinanong. Mahalaga ito dahil dito nagsimula ang pagkakadawit ni Placido sa sitwasyon sa klase. Nang hindi makasagot si Placido, kinuha ni Padre Milon ang talaan at ginuhitan siya ng 25 marka para sa pagliban at binigyan ng 0 sa pasulit. Mahalaga ito dahil ipinapakita ang hindi makatarungang pagtrato ng guro kay Placido. Dahil sa paulit-ulit na pang-insulto at pagpapahiya, hindi na nakatiis si Placido at sinagot ang guro. Mahalaga ito dahil dito pinakita ni Placido ang kanyang galit at pagtutol sa pang-aapi ng guro. Umalis si Placido sa silid-aralan nang walang paalam. Nabigla ang buong klase sa kanyang ginawa. Nagalit at nagsermon ang guro hanggang tumunog ang kapanirya at natapos ang klase. Mahalaga ito dahil ipinakita ng pag-alis ni Placido ang kanyang paghihimagsik laban sa hindi makatarungang sistema ng pagtuturo. Ngayon, tatalakayin ko naman ang konklusyon at aral sa Kabanata 13, ang klase sa pisika. Ipinapakita sa kabanata na mahina ang sistema ng edukasyon noong panahon ng Kastila. Ang pagtuturo ay nakatuon lang sa pagsasaulo ng leksyon at hindi sa totoong pag-unawa at paggamit ng kaalaman. Ipinapakita na ang tamang edukasyon ay dapat nakakatulong sa pag-iisip at pag-unawa, hindi lang sa pagsasaulo. Ipinapakita rin ang pang-abuso ni Padre Milon sa kanyang kapangyarihan dahil pinapahiya niya ang mga estudyante sa halip na turuan ng maayos at may respeto. Pinapakita nito na mahalagang tratuhin ng maayos at may dignidad ang mga estudyante dahil kung hindi, nawawalan sila ng gana sa pag-aaral at tiwala sa guro o sistema. Ang ginawa ni Placido penitente na umalis sa klase ay nagpapakita ng pagtutol sa mali at hindi makatarungang sistema. Pinapakita nito na mahalaga ring ipaglaban ang sariling dangal at karapatan, lalo na kapag may abusadong awtoridad.